Siklab, sigaw ng pangarap Di naman natitig Sulat na inamo Ginawang panata Mabot sa apoy Sandat at pag-asa Tinig ng bayan ay higit sa akin Tibok ng puso'y magtatanggol muli Sigaw nagahanap ng puso Ikaw pag-asa ng bayan Tagapagtanggol sa gitna ng mundo Di kami mapitigil Pilipinas sabay-sabay sumigaw Sigaw mo Ano nangyari? Matangit na naman ang ulo ni Nanay Betchay. Nako, siya pa ngayon may ganang magalit. Ito kasi si Betchay, may kinakausap para areglo itong tatay mo. Napili na kamo siya noon, nabayaran na siya pagtapos hindi niya tatantanan nitong si Rudy. Ano areglo? Wala makikipag-areglo. Tay, kung sinong bumaril sa'yo, dapat makulong. Yun ang nga sinasabi ko kaso yung nanay Betchay mo matigas ang ulo. Teka, pwede ba mong isipin yan? Dahil kahit anong mangyari, hindi ako papareglo. Ay! Ito pala! Halika, masa kayo sa loob. Mag-beer tayo. Ha? Dali, halika. Halika, pasok. Mura lang dito. Dali na. Isang bakit na rin. Isang bote. Isa na? Lagyan niyo naman ang pulutan. Propek. Kahit propek, ha? Siyempre, naman ito. Ayan! Uy, Betchay! Uy! Sa pier nga! Doon tayo! Ako naman nakainam ako na sa labas ah! Kaya naman nakatay ito! Sandali lang. Mga pogi, masyado pang mag-away. Gusto nyo ganito na lang. Tayong tatlo, magkakatebing. Hindi ako nauna eh! Kaya naman hindi nakatay ito Pwede naman. Pwede naman, positioning lang yan. Upo ka dyan. Kaya mo naman nakatuto eh! Hindi na pa ako nagkakatay doon eh! Dito ako sa gitna, oh. Kami sa kanya. Doon na kami! Ayan, holding hands tayong tatlo. Bakit? Tatlong traidor at tanungin mo, Gabo. Balik-aso na naman sila ni Django. Baka aso ka naman, makinig mo na kayo sa amin. Kasalanan ba namin tabangan kami ng mga tao ni Django? Inambangan kayo? Bakit? Inutusan niya kaming manmanang ka, tsaka kung saan ka daw kumukuha ng pera. Oh! Pwede mga traidor nga kayo, hayop kayo! Hindi! Ano ka ba? Ano? Laglag niyo sa gabo? Ano? Hindi namin gagawin yung gabo yun. Plano ko namin sabihin ni Gabo eh. Oo, yan nila kaming kinaladkad. Mamatay? Oo nga. Ito ay maniwala nito eh. Ano sa mana? Gabo, paano yan? Ang alam ni Django, sunod-sunuran na kami sa kanya. Totoo ba sinasabi ng mga to? Oo, totoo yun, Gabo. Kapag ako, inarantado niyo ulit, alam niyo kung pwede mangyari sa inyo. Nagkakaintindihan tayo. Oo, Gabo. Alam namin yun. Ganito gagawin niyo. Paniwalain niyo si Django. Nakakampi niya kayo. Kayo ang magiging matatenga ko kay Django. Alamin niyo kung ano pinaplano niyo sa akin. Nagkakaintindihan tayo? Gabo. Gabo. Sigurado ka?
Sky pinagsasabi mo? Ano ka, langit? Hindi, Sky yung kunyari nagtatrabaho sa kalaban, pero kampi. Spy! Eh di, Spy. Sampal ka naman. Ay, di ba eh? Sigurado ka mo pagkakatiwalaan pa natin yung mga yun. Kanino ko pa ba ipagkakatiwala ang likod ko? Kundi sa inyo. Ganito ang gagawin niyo. Paniniwalain niyo si Django na nasa kanya ang katapatan niyo. Pero kapag nakaramdam na kayo, natagilid na ang sitwasyon niyo kay Django, pumunta agad kayo dito. Dahil dito sa lugar natin, sisiguraduhin ko na hindi siya makakalabas ng buhay dito. Ako nakiusap sa kanya na huwag na sabihin sa'yo at kay Dabo. Pakiramdam ko kasi parang wala akong silbi sa bahay na to. Sana inisip niyo muna ang sarili niyo. Hindi niyo ba alam pag lumala yung sugat na yan, mas malaking gastusin. Baka naman mamaya ginagawa niyo ng dahilan niya para makapagsugal ulit kayo. Hindi na, hindi. Hindi totoo yan. Hirap sa inyo. Nakita niyo kung gaano pinaghihirapan yung pera. Tapos pinasugal niyo lang. Hindi talaga, oh. Mali din ang diskarte minsan, eh. May punto naman sa Gabo. Ay, sino magagalit sa ganun? Pero tatay pa rin si Mang Ruby. Hindi niya susumbatan yan. Si Aling Beche ngayon eh. Hindi. Kahit na madidismaya ka pa rin pag sa'yo ginawa yun. Pero alam niyo, hindi rin natin masasisi si Mang Rudy. Lalo na sa mga tulad natin. Talagang malaking tukso ba yung biglang yumaman ka, di ba? Isang tama lang, isang swerte lang, mababago mo na buhay mo. Pero Bong, dapat pangpalipas oras lang yung mga sugal-sugal na yan. Hindi yung isusubo mo na lang, pangkain mo na lang, pambili na lang ng gamot, ipapatalo mo pa. Tama na yan. Tandaan nyo, hindi lahat ng umaasa na nanalo. Dalasan, nalulubog lang. Hindi ako nagagalit dahil sa pera. Nagagalit ako dahil pinababayaan niyo sarili niyo. Pasensya mo na ako, anak. Alam mo, anak, napakaswerte kong ama. Nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Lalong napakaswerte ng babae mamahalin mo. Dahil nakakasiguro ko na magiging maalaga ka sa pamilya mo. Pagmahal ka sa anak mo. At di mo sila pababayaan. I love you, Mommy and Daddy. We love you. Mami, ano po ang pinagdasal niyo? Papasalamat lang ako sa lahat ng biyaya. Sa daddy mo, sa'yo, pagkain natin araw-araw, dito sa bahay na to, at syempre sa mga oras na magkakasama tayo palagi. Pasensya na talaga na sa pagkakamali ko. Tawarin niyo rin po sana ako, Tay. Patawad po. Mom, ba't di ka pa matulog? It's late. Kinota ka ba ni Sam? Any word? Si Sam? Wala. Ma'am, malaki na si Sam. Baka naman nakipag-inuman lang sa mga katrabaho niya para mabawasan yung anxiety nila. Pero hindi ganun sa akin yon. Pag may gagawin siya, tumatawag siya at nagpapaalam. Mula kaninang umaga, hindi siya nagpaparamdam. Hindi ko na tuloy alam kung anong nangyayari sa kanya. Last time nga, umuwi lasing eh. Oh, nagpaalam ba siya? Ako, napansin ko yun, ha? Hindi siya nagpaalam. So, baka mamaya, ganun lang din ang ginagawa niya.
Tama. Let's make sure of it. Sige, patakin nyo! Hindi na mo buhay yan. Tara na! Ngayong Huwebes, Kakapasok lang nun ang manager agad. Alam niyang busit na busit ako dyan kay Betchay nung pinasok niya yan sa Virgin. Ngayon ipopromote pa! Hindi ito ordinaryong ambush. Gumaganti ang mga sapra sa mga NCIA. hanggat walang bangkay, walang patay. At si Sam ang target nila. Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo nakukumpirmang patay na siya. Aminin mo na may kinalaman ng pamilya mo. Buhay ng ahente ko ang pinag-uusapan natin! Kung namamatayan ka ng ahente, huwag ka maghanap na ituturo! Makadayo kayo rito. Ako ang hari dito sa Tondo. Lahat dumadaan sa akin bago makapasok. Kaya namin kayong itumbang lahat! Sige, utong mo! Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang ihulog sa akin. Ha! 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 Coco Martin Sigabo. Sa dilim ng gabi. Napakalaking eksena nito kasi lalong-lalo na to, magkasabay itong yung nangyayari kay Gabo na merong napakalaking eksena dun sa pangatlong misyon niya at kay Sam naman dun sa kwento niya. Ito naman yung gante o pagtatambang sa kanya ng mga sapra dahil nga sa pagkakakulong ni Victor na ginagampanan ni JM de Guzman. Ito na, tinambangan na siya. Ito na yung yung kwento kung paano na yung paglalapitin yung journey namin. Na mapupunta siya doon sa ginitong lupa dahil sa paghahabol sa kanya ng mga kalaban, wala siyang choice kundi magtago. And then ang nangyari doon, sa kakatago niya, dahil tinamaan siya, nalaglag siya sa bubong doon sa bahay namin. At yun nagiging start ng takbo ng kwento kung paano kami magkakalapit, magkakakilala sa isa't isa. At doon tatakbo yung romance and comedy ng buong show. Kaya abangan po natin sa lahat ng mga manonood. Kasi papalapit na po na papalapit yung mga characters. At maraming mga malalaking artista ang papasok sa Sigabo. Kaya magkita-kita po tayo. Every 8 p.m. po yan, Monday to Friday. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya sa sumusuporta sa amin. Sana po panoorin nyo ang lahat ng mga series, teleserye, pelikula na ginagawa ng lahat ng mga Pilipino, hindi lang po sa amin, kundi sa buong Pilipinas po. Maraming salamat po. Nag-aadab na puso, ikaw ang pag-asa ng bayan. Tagapagtanggol